Kabanata 31. Si Donald ay malayong pamangkin ni Joseph, at ang kumpanya ay nagtatrabaho lamang sa kanya upang maging pinuno ng seguridad. Dahil si Joseph ang nagpapasok sa kanya. Naunawaan na hinding-hindi niya susuwayin si Joseph. Utos. Damn you! How dare you lay finger on my uncle? Dead meat ka! Fellas, sampilan ang batang ito at talunin ang kalokohan sa kanya. Pananagutan ko kung sisipain niya ang balde ngayon. Galit na sigaw ni Donald. Inilabas niya ang rubber baton na dala niya at nanguna upang maghatid ng sunod-sunod na pag-atake kay Richard. Hinugot din ng ibang mga security guard ang kanilang mga rubber baton at marahas na sumugod kay Richard. Mag-ingat ka. Nagulat si Lily sa nangyari. Dahil gusto ni Richard na tulungan siya kaya nangyari ang alitan nila ni Richard. Ngayong wala na sa kontrol ang sitwasyon, naging siya. Balisa at walang ideya kung ano ang gagawin. Si Donald ay kilalang-kilala bilang isang upahang thug, at wala siyang problema na lumaban sa 5 o 6 na tao at lumabas ng hindi nasaktan. Dati siyang gumawa ng oras para matalo Napakasama ng tao na nauwi sila sa Baldado, at gumugol siya ng 2 taon sa bilangguan bago siya pinalabas ni Joseph. Gaano siya katanga para masaktan si Mr. Conrad? Alam ang marahas na ugali ni Donald, ang batang iyon ay malubha ang masasaktan sa pagtatapos nito. Ang tunog ng paulit-ulit na paghampas ay umalingaw sa hangin habang ang mga rubber baton ay tumama sa katawan ni Richard na parang patak ng ulan habang may bagyo. Napayakap si Richard sa kanyang ulo at napaungol sa walang katapusang sakit. Una niyang napagdesisyonan na tiisin na lang sandali ang sakit dahil siya ang unang naglatag ng kamay. Kay Joseph. Sa kasamaang palad, ang mga welga ay lalong naging mabangis, dahil ang mga ito ay naglalayong sa kanyang malambot na mga bahagi pati na rin sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Tila walang duda na sinadya nilang pilayin siya. Para bang hindi masama ang bugbugin, may balak silang pawiin din ang pagkalalaki ni Richard. Hindi kinaya ni Richard na mangyari iyon. Dahil doon, iniunat niya ang kanyang kamay sa paghahanap ng madadala at agad na nakuha ang isang rubber baton na hawak ng isa sa mga gwardya. Pagkatapos, sinipa niya ang dibdib ng security guard. Pinalipad siya ng sipa, at nagpakawala siya ng sigaw bago bumagsak sa pader sa likuran niya at bumagsak ng husto sa lupa. Darn you! How dare you fight back? Oh, nagtatanong ka. Para rito. Sinimulan ni Donald ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit at itinaas ang goma na bututo upang hampasin ang ulo ni Richard. Siya ay handa na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang tiyuhin. Hinimok pa siya ng boses mula sa likuran, patayin mo siya. Sasagutin ko ang kahihinatnan kung mamatay siya. Kung ang welga na iyon ay mapunta kay Richard, ang pinakamaliit na mangyayari sa kanya ay isang basag na bungo. Tapos na. Namutla ang magandang mukha ni Lily. Hindi niya kayang makita ang kalunos-lunos na wakas ni Richard at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Sa kritikal na pagkakataong iyon, itinaas ni Richard ang kanyang kaliwang braso upang harangan ang rubber baton, na halos ma-dislocate bilang resulta. Ang kredito ay dahil sa pangangatawan ni Richard dahil sinumang ordinaryong tao ay makakaranas ng bali ng braso kung sila ay magsasanggalang sa kanilang sarili mula sa pag-atake. Pagkabigong protektahan. Ang sarili ay magreresulta sa isang concussion sa pinakamahusay, at kamatayan o malapit kamatayan sa pinakamasama. Huwag mo akong sisihin sa pagbibigay sa iyo ng mata sa mata. Inihagis ni Richard ang isang kanang kawit at isang malakas na suntok ang ibinato sa pisngi ni Donald. Lumipad sa bibig niya ang 2 dagwang ngipin ni Donald. Bago pa man siya makapag-react sa nangyari, sinundan ni Richard ang isang malakas na sipa sa kanyang dibdib. Napakalakas ng impact, at si Donald ay lumipad sa himpapawid na parang saranggola na naputol ang linya. Nagluwa siya ng ilang subo ng dugo matapos mapunta sa lupa, at malinaw na mas malala ang sugat niya kaysa kay Joseph. Mariing sumigaw si Joseph, bakit nakatayo lang kayo dyan? Saktan mo siya. Siniguro ko na sa iyo na aking sasagutin ang mga kahihinatnan. Ang natitirang 4 na security guard ay nagngangalit at nag-atake ng mas walang awa.
Itinaas nila ng mataas ang kanilang mga rubber baton upang hampasin ang mga kasukasuan at malambot na mga lugar. Katawan ni Richard. Mabilis na dumating ang kanilang mga pag-atake at nagpasya si Richard na mas mabuting balewalain niya ang barrage kaysa protektahan ang bawat isa. Inatake niya ang mga ito pabalik sa siklab ng galit, nakipag-agawan ng mga suntok at sipa ng random. Wala pang 10 segundo, ang 4 na security guard ay natalo ng mga kamay ni Richard at bumagsak lahat sa lupa. Sabay-sabay. Paano? Napatulala ang lahat, pati sina Joseph at Lily. Hindi nila akalain na ang gayong payat na sanga tulad ni Richard ay makakatalo kay Donald at sa 5 iba pang mahusay na security guard. Higit pa rito, wala sa mga pinsala ni Donald ang tila maliit. Nagkaroon ng mga bali sa kabuuan at siya ay nagsuka. Dugo. Wala man lang siyang lakas na tumayo at pasimpleng bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, tumayo si Richard na para bang walang problema sa kanya ang mga sugat kanina. May mga bola ka, bata, ngunit ang pagiging magaling sa pakikipaglaban ay walang kwenta. Lahat ng ginawa mo, kasama ang pananakit sa mga security guard ng kumpanya, ay isang matinding paglabag sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Ikaw ay natanggal sa trabaho. Ngayon alisin mo ang impyerno sa aking mukha. Naglamang si Joseph na may masamang tingin sa mukha. Kabanata 32. Maaaring nabigo si Donald na makaganti sa ngalan ni Joseph, ngunit ang huli ay makakakuha pa rin ng huling pagkakataon para ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghabol kay Richard sa kumpanya. Bilang karagdagan, mawawalan si Richard ng proteksyon at interbensyon ng kumpanya kung siya ay maalis sa trabaho, kaya nagsisilbing daan para kay Joseph na tumawag ng pulis at ipaaresto si Richard. Ikaw, pinapaalis ako. As if may authority ka. Malamig na tinitigan ni Richard si Joseph at dahan-daang naglakad patungo. Kanya. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Di huwag kang maglakas loob na lumapit. Nagpatuloy si Joseph sa pag-atres at ang masamang pakiramdam ay bahagyang bumangon mula sa kanyang puso. May gana akong bugbugin ka ulit dahil naiinis ako sa pagtingin sa iyo. Ngumisi si Richard. Ang sitwasyon ay lumampas sa punto ng walang pagbabalik na wala na siyang dapat ikatakot pa. Napakasarap sa pakiramdam kung matuturuan niya ng leksyon si Joseph at mailabas ang lahat ng galit sa lalaki. Kung tutuusin, malinaw na naalala ni Richard na gusto siya ni Joseph na patayin. Naniniwala siya na magiging sulit ang lahat kahit na masira ang reputasyon nito sa paningin ni Iris at pinalayas siya nito sa kumpanya. How dare you? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Joseph. Ang una niyang instinct ay ang pagtakas, ngunit sayang, wala siyang mapupuntahan. Tumigil ka dyan. Malamig na boses ang utos ni Richard. Itinaas niya ang kanyang kamao at akmang sasampalin si Joseph. Pumasok si Ariel na naka-high heels. Miss Summers. Thank heavens dumating ka. Bilasan mo at tulungan mo ako. Natuwa si Joseph at agad na lumapit kay Ariel. Ano sa mundo ang nangyari, Mr. Conrad? Anong meron sa gulo na ito? Labis na umasim ang ekspresyon ni Ariel habang nakatingin sa magkalat na sahig at sa 6 na sugatang security guard. Well, you see? Nagsimula ang lahat kay Richard. Siya, itinuro ni Joseph si Richard at nagbigay ng maikling rundown ng kung ano nangyari, ngunit maginhawa niyang inalis ang katotohanan na binubuli niya si Lily at sadyang pinahirapan si Richard. Ano? Ginawa mo ang lahat ng ito, Richard. Natigilan si Ariel at hindi makapaniwalang tumingin kay Richard. Ang nakaraang insidente ng motorsiklo ay nagbigay sa kanya ng impresyon na si Richard ay isang kapatid na babae, kaya't maaaring isipin ng kanyang pagtataka nang marinig niya na ang taong inaakala niyang kapatid ay nagpatamba ng 6 na malalakas na security guard ng mag-isa. Iyon ay magiging isang pagpapakita ng katapangan. Yung tipo ko lang. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Ariel. Medyo naguluhan si Joseph. Napatingin si Ariel kay Richard na may asar na ekspresyon nang una siyang dumating, pero ang kakaiba, parang na-excite siya sa isang dahilan matapos nitong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Oo, ginawa ko ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko sisisihin ang lahat para dito.
Ginawa ni Mr. Conrad na hindi komportable ang kanyang nasasakupan at pinilit ang kanyang lumalalang mga salpok sa. Sinimulan ni Richard na ipaliwanag ng detalyado ang nangyari, ngunit pinutol siya ni Joseph at sinabing, nagsisinungaling siya. Pinag-uusapan namin ni Miss Cameron ang trabaho sa loob ng opisina. Wala akong intensyon na pilitin siya sa anumang bagay na ayaw niyang gawin. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Sige at tanungin mo siya ngayon. Sasabihin niya sa iyo kung nagsisinungaling ako o hindi. Malamig na ngumiti si Richard. Sinubukan pa rin ni Joseph na maging matigas ang ulo, ngunit malapit nang matapos iyon kapag ilantad ni Lily ang kanyang mga kasinungalingan. Kabanata 33. Nanginginig si Lily dahil alam niyang mataas ang posisyon ni Joseph sa kumpanya. Sabihin man niya ang totoo, ang pinakamaraming magagawa ni Ariel kay Joseph ay ang pagsaway sa kanya, at hindi tulad ng anumang matinding aksyon ang gagawin laban sa kanya. Ang mga bagay-bagay ay pupunta lamang sa timog mula noon dahil halos tiyak na gagamitin ni Joseph ang kanyang awtoridad na tanggalin siya. Nagsimulang mag-alinlangan si Lily nang maisip niya ang kanyang may sakit na ina sa higaan ng ospital, ang matrikula ng kanyang nakababatang kapatid, at ang mataas na pag-asa ng lahat ng kanyang mga kamag-anak sa kanya. Ipagpatuloy mo. Sabihin mo sa akin, pagpupumilit ni Ariel. Ako, nag-uusap lang kami ni Mr. Conrad tungkol sa trabaho sa opisina. Wala siyang ginawang hindi nararapat, naghahamon para kay Lily na sabihin iyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa buong oras at hindi naglakas loob na tumingin kay Richard. Sa kabila ng kanyang walang hanggang pasasalamat kay Richard sa pagligtas sa kanya, ang pasanin ng pagkatanggal sa trabaho ay napakabigat na kinahinatnan niya. Wala siyang ibang magawa kundi ang humingi ng tawad kay Richard sa kanyang puso. Ang kanyang pahayag ay parang bolt from the blue para kay Richard at agad na nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya lubos maisip na si Lily ang magwawalang bahala sa kanyang mabait na kilos kahit na itinaya niya ang lahat para lamang mailigtas siya. Narinig mo iyon, hindi ba, Miss Summers? Gumagawa siya ng ligaw na paratang sa akin. Ngumiti ng matamis si Joseph. Ito lang ang ginagawa mo noon, Richard. Iriahem, ang kumpanya ay may mga patakaran at regulasyon na dapat mong sundin. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Bulyo ni Ariel. Pinaalalahanan lang ni Iris si Richard na gawin ng maayos ang trabaho niya, pero hindi na siya umasa sa suporta ni Iris para mangapi ang ibang tao. Di natin pwedeng hayaan na lang ito. If worst comes to worst at matanggal sa trabaho, ako na lang ang kukuha sa kanya at ako mismo ang magpapalaki sa kanya, naisip ni Ariel. Hindi yun ang nangyari, Miss Summers. Please let me expel, galit na sumulyap si Richard kay Lily at nakaramdam ng kirot sa puso niya. Ang ibinigay sa kanya ni Lily noong araw na iyon ay isang napakalinaw na aral na nagpilit sa kanya na matanto ang malupit na realidad ng lipunan. Tama na, ayaw kong marinig ang mga argumento mo. Pinutol ni Ariel ang mga salita ni Richard sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay at hindi nakinig sa kanyang masamang gawi. Ngayong lumabas na ang katotohanan, malinaw na si Richard. Nakagawa ng malubhang paglabag sa mga alituntunin at regulasyon ng kumpanya, bilang karagdagan sa pagkasugat ng ilan sa ating mga tao. Tama lang na tanggalin siya agad. Malamig na sabi ni Joseph. Ang lahat ng ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Si Richard ay hihingi ng tawad sa iyo at ang usapin ay ipagpapahinga na. Matipid na sabi ni Ariel. Hindi pa sumasagot si Richard nang ipahayag ni Joseph ang kanyang kalungkutan. Paumanhin lang. Hindi sapat yun. Sinaktan niya ako at nasaktan. At papalampasan mo na lang lahat ng iyon basta magsusorry siya sa akin. Hindi ko tatanggapin. Matamang sinulyapan ni Ariel si Joseph. Ano bang gusto mo? Gusto ko siyang tanggalin at ibigay sa pulis. Tanong ni Joseph. Mr. Conrad, habang hindi may kakailan na nasugatan ka, nasugatan din ang kamay ni Richard. Nawala sa kontrol ang sitwasyong ito, at ikaw, bilang pinuno ng Departamento ng Pangulo, ay may pananagutan din sa ilang lawak. Hihingi ako ng tawad kay Richard, kaya tanggapin mo na lang ang paghingi niya ng tawad para sa akin. Makipagkamay sa kanya, makipagpayapaan,
at hayaan ang mga nakaraan ay lumipas. Kung tungkol sa iyong pinsala at mga gastusin sa pagpapagamot, sasagutin ng kumpanya ang buong gastos. Nakasimangot na sabi ni Ariel sa tono ng pakikipag-ayos. Alam niya na si Richard ang tagapagligtas ni Iris, kaya kahit nakasalanan ni Richard ang lahat, hinding-hindi siya tatanggalin ni Iris, lalong hindi papayag na ibigay mo siya sa pulis. Bukod dito, hindi lahat si Richard ang dapat sisihin sa nangyari, dahil hindi mapag-aalinlanganan si Joseph na nag-utos sa seguridad. Mga gwardya para bugbugin si Richard. Sinugitan lamang sila ni Richard dahil sa pagtatanggol sa sarili. Sa pagdating ng sitwasyon, ang parehong partido ay pantay na responsable. Nais ni Ariel na mamagitan sa sitwasyon upang mabawasan ang buong isyu at malutas ito ng mabilis. Noon, unti-unting kumalma si Ariel at hindi na kumikilos ng basta-basta. Kabanata 34. I've made it very clear na hindi ko tatanggapin. Sinasadya mo bang protektahan ang batang ito, Miss Summers? Bumaba ang ekspresyon ni Joseph. Pinilit niyang ibigay si Richard sa pulis dahil iyon lang ang tanging paraan para mapawi ang nag-aalab na galit sa kanyang puso. Nairita si Ariel sa walang tigil na pagpupumilit ni Joseph. Mr. Conrad, paulit-ulit kong tinalakay ito sa iyo sa isang mapayapa na paraan at tinatrato kita ng may sukdulang paggalang at dignidad. Mangyaring huwag lumampas sa linya. Si Richard kaibigan ko. Ang punto ay, ang bagay na ito ay nasa likod na natin ngayon, sumang-ayon ka man o hindi. Medyo naiinis si Ariel, lalo na dahil that time of the month. Bilang resulta, wala siyang pakialam kung magdudulot ba ito ng kaguluhan o hindi. Totoo nga, ang kanyang sinabi ay may ibang kahulugan nang marinig ito ng iba. Ako. Nagsimulang magtsismisan ang mga nanunood sa sinabi ni Ariel. Nakuha ko na. Hulaan na hindi nakakagulat na ang batang ito ay sapat na matapang na hamunin si Mr. Conrad. Sinong mag-aakalang isa siya sa mga tao ni Miss Summers? Oras na para ilabas ang popcorn. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at nagsimulang mag-chat sa isa't isa sa susunod na segundo. Walang sino man. Expected na magaling si Richard sa pakikipaglaban, lalong hindi malakas ang backer gaya ni Ariel. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado bilang isang resulta. Bravo, Ariel! Nakikita ko na sinusubukan mong gamitin ang iyong awtoridad na ibaba ako. Maaari kang maging katulong ng Pangulo, ngunit hindi ako isang pushover na maaari mong guluhin. Ikaw at ako ay pantay, at hindi ka maaaring maging mas delusional kung sa tingin mo ay may kontrol ka sa akin. Galit na galit si Joseph. Kahit na ang kanyang awtoridad ay talagang mas mababa kaysa sa Ariel, ang kanyang katayuan ay hindi bababa sa par sa kanya. Maaaring ang ibang tao ay natatakot kay Ariel, ngunit hindi sa kanya. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Hayaan itong maging babala ko sa iyo, Joseph, ang aking pasensya ay limitado, kaya't huwag mo nang ipilit pa ang iyong kapalaran. Aisali na binutukan ni Ariel. Huwag mo akong takutin, Ariel. Wala akong binibili sa mga pananakot mo. Alam kong close kayo ni President. Hindi mo na kailangang itago. Siya ang uri na nakakaalam ng tama sa mali, at palagi siyang gumuguhit ng malinaw na hangganan pagdating sa mga usaping personal at propesyonal. Ang batang ito dito mismo ay seryosong lumabag sa mga tuntunin at regulasyon ng kumpanya, at kung pipilitin mong pagtakpan siya, huwag mo akong sisihin sa pag-uulat ng iyong pang-aabuso sa kapangyarihan sa kanya. Kapag napagpasyahan niya sa huli na ikaw ang may kasalanan, ginagaranti ako na ikaw ang magpapuson. Kahihinatnan. Ngumisi si Joseph at binyantaan ang kanyang mga salita. Walang utang na loob, marami. Kung sa tingin mo ay nakuha mo na ang kinakailangan, mas malugod mong iulat ang insidenteng ito sa kanya. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo na walang bagay para sa iyo kung ang pangyayaring ito ay nakakagulo sa Pangulo. Ngumisi si Ariel. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinabi mo, at sigurado ako na hindi mamahalin ng presidente ang batang ito gaya mo. Tumawa si Joseph sa kabila ng kanyang galit. Bagamat inamin niyang hindi siya kapantay ni Ariel,
alam niyang hindi siya magkakaroon ng matatag na katayuan sa kumpanya kung hindi niya kayang harapin ang isang pesky na kasamahan tulad ni Ariel. Mag-ayos ka, Burbrain. Fair na, Richard. Malamig na ngumuso si Ariel, tumalikod, at dinala si Richard nang hindi lumilingon. Nakita niyo naman kung paano inabuso ni Ariel ang kanyang kapangyarihan para pagtakpan iyon, di ba? Saksi kayong lahat, kaya sumama kayo sa akin para makita ang presidente. Hinimok ni Joseph ang lahat na sumama sa kanya habang galit siyang sumugod sa opisina ng Pangulo. Alam niya na dahil sa ugali ni Ariel, may pananagutan siyang paghinalaan sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Hindi kailanman gagawin ni Iris. Protektahan si Ariel pagdating sa mga usapin ng hustisya at integridad, at tiyak na hindi isang hamak na maliit na peste tulad ni Richard. Sa loob ng opisina ng presidente, nakaupo si Iris sa kanyang mesa na may ilang trabaho. Sunod-sunod na sumugod sina Richard, Joseph, at ang iba pang mga tao. Nagulat si Iris nang makita ang gusot ni Richard at nasugatan ang kamay. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Ano nangyari sa iyo, Richard? Miss Young, nakagawa si Richard ng mabigat na gawain. Pagsuwi, maging hanggang sa masaktan ako at ang ilan sa aming mga security guard. May kailangan kang gawin. Hindi na hinintay ni Joseph na sumagot si Richard at pinaglaruan ang biktima habang nagbibigay ng maikling paliwanag sa nangyari. Totoo ba iyon, Richard? Bumaba ang maselang ekspresyon ni Iris at ibinaling niya ang matalim na tingin kay Richard. Binalaan lang niya si Richard na mag-focus sa pagganap ng kanyang mga tungkulin, ngunit bilang tugon, binaliktad niya ang buong departamento ng Pangulo sa sandaling mag-ulat siya pabalik. Sinong mag-aasang ngangitian siya ni Iris pagkatapos ng ano? Nangyari. Kabanata 35. Hindi yun ang nangyari. Si Mr. Conrad ang gumawa ng pagsulong sa kanyang nasasakupan. Mapait ang mukha ni Richard habang muling ikinwento, ngunit nanatili siyang hindi mapakali dahil mahirap makuha ang tiwala ni Iris kung papanig si Lily kay Joseph. Lakas na paninirang puri iyan, Miss Young. Pinag-uusapan namin ni Miss Cameron ang trabaho noon. She can vouch for me, nagmamadaling ipagtanggol ni Joseph ang sarili. Nagsasabi ba si Mr. Conrad ng totoo, Miss Cameron? Sinenyasan ni Iris si Lily na lumapit sa kanya. Oo. Ibinaba ni Lily ang ulo. Natatakot siyang makipag-eye contact kay Iris, at higit sa lahat, si Richard. May sasabihin ka pa ba, Richard? Kalmadong tumingin si Iris kay Richard. Ako, hindi. Napabuntong hininga si Richard. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na hindi masabi. Parehong naasar at naaliw si Iris na parang talo na tandang ang ulo ni Richard. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at Ariel ay siya. Mas naunawaan ang karakter ni Richard. Maaaring walang talento o kakayahan si Richard, ngunit siya ay may moral na tapat na karakter. Bilang isang taong matatag sa kanyang paniniwala at matapang na tanggapin responsibilidad, hindi siya kailanman magpapakababa upang maging isang mapanlinlang at maliit na tao. Kahit si Lily ang nag-vouch para kay Joseph, mas pinaniwalaan pa rin ni Iris si Richard. Ganyan ang tiwala niya kay Richard. Itaas ang iyong ulo, Miss Cameron. Lumingon si Iris kay Lily. Walang lakas ng loob na suwian si Lily at agad na tumangala para salubungin ang tingin ni Iris. Tumingin sa aking mga mata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sumagot. Sino ang nagsasabi ng totoo? Si Richard ba o si Mr. Conrad? Gitling. Itinuro ni Iris ang kanyang matalim na titig sa mga mata ni Lily, at iyon kasama ang kanyang palagiang marangal na kahanga-hanga ay nagdulot kay Lily na nakaramdam ng matinding pressure. Si Joe. Bamuka ang bibig ni Lily para sumagot at nagpumilit. Pag-uulit ng dati niyang sagot. Gayunpaman, matalim ang tingin ni Iris kaya nakonsensya si Lily na ipagpatuloy ang natitirang sagot niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Joseph at nagkaroon siya ng malabong masama. Pakiramdam. Inamin na ni Richard na wala nang masabi kaya mas lalong naguguluhan kung bakit ipinagpatuloy ni Iris ang tanong na iyon. Miss Young, inamin na ni Richard na siya, nagmamadaling putol ni Joseph.
Tumahimik ka. Tanong ko kay Miss Cameron. Hindi ikaw. Tumango si Iris. Si Joseph ay nanginginig ng hindi mapigilan at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Kailangan mong mabuhay sa iyong konsensya, Miss Cameron. Ngayon hawakan mo ang iyong puso at sabihin sa akin ang totoo. Malamig na tiningnan ni Iris si Lily at mas mapang-api ang kanyang nangingibabaw na malamig na aura. Ako. Hinawakan ni Lily ang puso niya gamit ang isang kamay. Nagi-guilty na siya sa simula, kaya nang maramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay, ang kanyang marupok na katatagan ng pag-iisip ay bumagsak sa isang iglap. Pasensya na, Miss Young. Nagsinungaling ako. Si Mr. Conrad ang nag-abuso sa kanyang kapangyarihan para ay bully ako, at si Mr. Wolf ang nagligtas sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ko tinulungan si Mr. Conrad na akusahan si Mr. Wolf ay dahil natatakot akong mawalan ng trabaho. Lumuhad si Lily sa harap ni Iris sabay kulog. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumuhos ang mga luha na parang sirang dam at halos mawalan siya ng hininga sa pagitan ng mga hikbi. Ito ay tunay na isang malungkot at nakakaawang tanawin. Kaya, nagtulungan kayong dalawa para maling akusahan si Richard. Napatulala si Ariel. Naniwala siya sa kasinungalingan ni Joseph at inisip pa niya na si Richard ang masamang tao dito. Ang realidad ay nagbigay kay Ariel ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha, dahil ang matandang iyon ay talagang nakakwerda sa kanya sa buong oras. Medyo nainis siya dahil doon. Ang buong pangyayari ay nagpatibay lamang sa ideya ng lahat sa kanya bilang isang bimbo.